Kaya pala lagi ko kayong kasama noon kasi bago ako maging isang content creator, gusto ko lang balikan yung masasayang alaala ko noong kabataan ko. Mahilig akong manghuli ng kung ano-anong tutubi at tipaklong. At dahil na rin sa kahirapan, madalang akong mabilan ni mama ng mga laruang gusto-gusto ko. Mahirap din para sa isang bata na tulad ko ang walang mapagpanooran ng AI at nakikipanood lang kami noon. Isa rin sa pangarap ko noon kapag Pasko ay yung magkaroon kami ng masasarap na handa. Minsan naranasan ko rin naman magkaroon ng masarap na handa pero hindi yun taon-taon. Ang sarap lang kasing balikan, yung mga oras na ang iniisip ko pa lang noon ay kung paano ko mapapalago yung pogs na pinanalo ng ate ko, at yung masarap balikan noon ay kung paano ko matataya yung mga kalaro ko. Nasa Maynila pa lang kasi kami noon, wala pa akong alam sa cellphone noon. At kahit may cellphone man kami, ay hindi kami laging online dahil puro games lang kami noon. Noon naalala ko pa nga, bago kami umuwi ng Isabela, ay may nasakyan kaming bus na may konduktor at pasahero ang nagsuntukan. Naibalita pa nga ito sa RIE. Viral sa social media ang panununtok ng isang konduktor ng bus sa isang pasahero. Ano? Ano rin? Uy! Tama na yan! Ayan. Tama na! Tama na! Kwento ng uploader na pasahero rin ng bus, wala raw pambayad ang sinapak na pasahero. Ayos lang naman daw sana ito sa konduktor. Ang kaso, imbes na magpaupo ng may bayad na matanda, iginiit pa raw ng pasahero na empleyado siya ng bus company. Nang sitahin, ang bang mananapak pa umano ito, kaya inunahan na siya ng konduktor. Tama na yan! Tama na! Sa huli, pinababa na lang ang sinapak na pasahero. Ang videong ito mahigit 2 milyon na ang views sa Facebook. Isa sa mga karanasan ko noon ay nung umuwi na kami ng Isabela. Nakakalaro ko na ang mga pinsan ko at ang lagi kong kasama na pinsan ay si Prince William. Talagang masaya ang mga alaala ko noon sa Isabela. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang maglaro. At noong bagyo, kasama namin ang aming kamag-anak sa sarili naming bahay. Nakitulog sila sa amin dahil binaha at tumumba na ang mga puno. Noong taong 2018 pala iyon nangyari. Minsan naiisip ko lang, sana noon pa ako naging animator para masaya na ako ngayon. Ngayon kasi wala nang nanonood sa akin. Hindi nyo na ako kilala at hindi na rin kayo nakasubscribe sa akin. At noong 2019, umuwi muna kami ng Gimba. At dahil nag-away si Mama at Ate Rachel, wala kaming nagawa kung hindi ang lumayo. Umuwi kami sa kamag-anak namin at humanap ng malilipatan. At tumira nga kami sa Bantog. Dito ko rin unang naranasan ang magkaroon ng mga tunay na kaibigan. Panoorin na lang nila yung part 1 nito. Nasa description ang link. Sa Munos pala kami umuwi noon sa Bantog. At dahil na lumipat kami ng Katalanakan, wala akong nagawa kung hindi ang magsarili muna sa content. At dito na naban ang una kong account sa YouTube. Nakakalungkot lang isipin, pero hindi ako sumuko para maabot ang aking pangarap. Hanggang dito na lang muna mga Lodi. Sana ay nagustuhan nyo ang animation kong ito. Like, share and comment. Mag-subscribe na rin pala kayo. Salamat.